Mahigit 1,000 barangay sa buong bansa ang binabantayan dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa na idudulot ng Bagyong Marce. Nasa Luzon man, uulanin pa rin ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa trough ng bagyo. At nakatutok si Joseph Moro. Ang mga probinsya ng Abra, Ilocos Region, Cagayan Valley kabilang ang Batanes at Cordillera Administrative Region ang mga probinsyang binabantayan ng NDRRMC na posibleng tamaan ng Bagyong Marce. Pero ayon sa DOST Pag-asa, mamayang gabi pa lamang maaaring maramdaman na ang malakas na hangin na dala ng Bagyong Marce sa Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Kahawig raw ng tinahak ng Bagyong Leon ang tinatahak ng Bagyong Marce at dahil malawak ito, hindi lamang sa norte nakatutok ang NDRRMC. Binabantayan din ang posibleng pagbaha sa Mindanao kahit hindi dadaan doon ang Bagyong Marce. Nag-issue kami ng flood advisory doon sa Mindanao because may mga cluster of clouds na maaaring magdulot ng mga malakas ng papag-ulan at maaaring magpabaha sa mga areas, some areas in Mindanao. Naglabas din ng listahan ng DNR ng mga flood at landslide-prone area na maapektuhan ng Bagyong Marce. Lampas 1,000 mga barangay sa 12 rehiyon ang binabantayan sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Abiso ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan sa pagtatansya ng epekto ng bagyo. Huwag po tayong matakot na magkamali sa estimation just as long as yung error ay on the side of safety. Mabuti na pong asahan niya based on information na uulan. Pag hindi umulan, okay lang po yun. Ngayon pa lamang, ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., binibigyang kapangyarihan na nila ang mga LGU dun sa mga lugar na posibleng tamaan ng Bagyong Marce na mag-force evacuate ng kanilang mga residente. Gayon din ang paghahanap ng mga drop-off at distribution points ng mga relief goods. Judgment call yan ng local disaster risk reduction and management councils. But the thing is, the earlier, the better. We already yesterday conducted the pre-disaster risk assessment yesterday afternoon at 1 o'clock for preparation on the possible impacts of Tropical Cyclone Marce. And we're discussing the worst case scenario po talaga. Pero ayon naman sa DSWD, nakapreposisyon na ang 300,000 na food packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Ang AFP may nakahanda ng lampas 300 rescue, search at retrieval teams, pati ang mga air assets at barko na magdadala ng relief at panggawa ng mga masisirang bahay. Yung pong mga rubber boats natin, nag-deploy na rin po tayo ng mahigit 30 na mga rubber boats sa area ng Northern Luzon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.